May isang uri ng lalaki na hindi mo mahahanap sa lahat ng lugar. Hindi siya ang pinakamayaman. Hindi siya ang pinakamatangkad o pinakapogi sa kwarto. Pero kapag pumasok siya, nararamdaman mo siya. May something sa kanya na mahirap ilarawan ng salita. Parang gravity, parang lakas ng alon na humihila sa iyo palapit kahit hindi mo gustong lumapit. At ang pinaka nakakaloko, hindi niya ginagawa iyon on purpose. Hindi siya nagpe-perform. Hindi siya nagpapanggap. Siya lang ang kanyang sarili. At yun ang eksaktong dahilan kung bakit hindi ka makaalis sa utak niya. Kilala mo siya, hindi ba? Baka siya ang ex mo na kahit taon na ang lumipas, nariyan pa rin sa likod ng isip mo. Baka siya ang kaibigan ng kaibigan mo na nagpapabago ng simoy ng hangin sa isang kwarto kapag pumasok. Baka siya ang lalaki na nakita mo minsan lang sa buhay, pero hindi mo pa rin malimutan kahit gusto mo nang kalimutan. At ikaw? Nagtanong ka sa sarili mo ng paulit-ulit? Bakit? Bakit siya? Bakit hindi ko siya malimutan? Bakit ang iba, kahit gaano sila kagaling, kahit gaano sila kaayos, hindi ko sila mararamdaman sa ganitong paraan? Iyan ang eksaktong tanong na susubukan nating sagutin ngayon, dahil hindi ito tungkol sa swerte. Hindi ito tungkol sa destiny o kung sino ang meant to be. Mayroong tatlong napakatiyak, napakamalinaw na sikreto sa likod ng mga lalaking ganito. Mga sikreto na hindi nila sinasalita ng malakas. Hindi nila ipinagmamalaki. Pero patuloy nilang ginagawa araw-araw. At kung naiintindihan mo ang mga sikreto na ito, mauunawaan mo rin kung bakit ang ilang lalaki ay hindi kayang bitawan ng mga babae. Kahit gaano kabilis lumipas ang panahon. Hindi ito sorcery, hindi ito manipulation. Ito ay filosofiya. Ito ay karunungan na mayroon na tayo mula pa noong panahon ng mga Stoic, mula sa mga sinulat ni Marcus Aurelius sa gitna ng digmaan, mula sa mga lektura ni Epictetus bilang isang alipin na naging pilosopo, mula sa mga liham ni Seneca sa kanyang mga kaibigan. At kahit libo-libong taon na ang lumipas, ang mga katotohanan ito ay nananatiling totoo. Dahil hindi nagbabago ang puso ng tao. Handa ka na bang marinig ang tatlong sikreto? Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Pero bago natin tuklasin ang mga sikreto, kailangan muna nating harapin ang isang masakit na katotohanan. Karamihan sa atin, lalaki man o babae, ay lumaki na may maling paniniwala kung ano ang gumagawa sa isang tao na kahanga-hanga. Nakondisyon tayo ng pelikula, ng social media, ng mga kwento ng ating mga lolo at lola, na maniwala na ang pagmamahal ay isang bagay na nangyayari dahil sa mga panlabas na bagay, dahil sa hitsura, dahil sa kayamanan, dahil sa mga romantic gesture, ang mga bulaklak, ang mga harana, ang mga mensaheng puno ng emosyon sa 3:00 ng umaga. At totoo, ang mga bagay na iyon ay may epekto sa simula, pero hindi iyon ang nagpapanatili ng koneksyon. Hindi iyon ang nagpapalalim ng pakiramdam. Hindi iyon ang dahilan kung bakit ilang taon pagkatapos ng isang relasyon, nariyan pa rin ang alaala ng isang tao sa puso mo parang nakaukit. Isipin natin si Carlo. Si Carlo ay isang ordinaryong lalaki. Hindi siya ang pogi-pogi sa grupo pero hindi rin siya pangit. Katamtaman ang trabaho, katamtaman ang buhay. Pero lahat ng babae na nakapasok sa kanyang buhay, kahit yung mga nagpa-reject sa kanya, kahit yung mga nagsabi na hindi tayo magwo-work, lahat sila, pagkatapos ng maraming taon, ay natatanong pa rin sa kanilang sarili kung paano si Carlo. May ilan na bumabalik para makipag-ugnayan. May ilan na nagre-reminisce sa kanilang mga kaibigan. May ilan na tahimik na nagmamasid sa kanyang social media nang hindi nagko-comment. Bakit? Ang sagot ay hindi nakasalalay sa kung gaano kagwapo si Carlo o kung gaano siya kayaman o kung gaano karaming mensahe ang ipinadala niya noong magkasama pa sila. Ang sagot ay nakasalalay sa kung sino talaga si Carlo bilang isang tao, sa mga malalim at mahirap na aspeto ng kanyang pagkatao na hindi nakikita ng karamihan sa ibabaw, pero nararamdaman ng bawat taong lumalapit sa kanya. At yan ang problema natin. Tayo ay nagsisimula sa maling lugar. Tinutuon natin ang ating panahon at enerhiya sa mga bagay na nakikita, ang itsura, ang mga salita, ang mga kilos na visible sa ibabaw. At minamaliit natin, o kaya naman ay hindi natin binibigyang pansin, ang mga bagay na invisible,
ang mga bagay na nararamdaman lamang, ang mga bagay na nagtatayo ng pundasyon ng isang taong tunay na hindi malilimutan. Ang karamihan sa mga lalaki ngayon ay gumagawa ng parehong pagkakamali. Namumuhunan sila sa exterior. Nagpa-gym para sa katawan. Nagbibili ng magandang damit. Nagpapaganda ng social media profile. Natututo ng mga pick-up lines at riz na nakita nila sa internet. At hindi ko sinasabing mali ang mga bagay na iyon. May halaga rin ang mga ito. Pero kung wala kang matatag na pundasyon sa loob, lahat ng iyon ay parang magandang bahay na itinayo sa buhangin. Sa simula, kahanga-hanga. Pagkatapos ng bagyo, wala na. Ang katotohanan ay ito. Ang mga babaeng hindi makalimot sa isang lalaki ay hindi na disgrasya ng kapistahan. Hindi sila nahook ng pagpapanggap. Sila ay nahalinang ng isang bagay na totoo, ng isang bagay na bihira sa mundong ito na puno ng mga tao na nagpapanggap, nagmamalabis, at laging naghahanap ng approval ng iba. At ang bagay na iyon ay may tatlong mukha. Bago natin tuklasin ang mga solusyon, kailangan muna nating maramdaman ang buong bigat ng problema. Dahil kung hindi natin ito nararamdaman ng malalim, hindi tayo magbabago ng tunay. Isipin mo ang lahat ng relasyon na nagsimula ng may siga. Ang pagnanasa, ang excitement, ang pakiramdam na sa wakas ay nahanap mo na ang hinahanap mo. At pagkatapos ay unti-unting namatay. Hindi biglaan. Unti-unti, parang apoy na nauubos ng panggatong, nangyayari iyon sa halos lahat. At sa bawat ulit na nangyayari, may maliliit na pagkabigo na naitipon. Unti-unting natututo ang puso na maging maingat. Natututo itong huwag magtiwala ng buo. Natututo itong maghanap ng mga dahilan para umalis bago pa man masaktan ng malalim. At dahil dito, kapag may dumating na lalaking tunay na may kaugat, lalaking may malalim na pundasyon, lalaking hindi natitinag ng maliit na bagay, lalaking may direksyon at dignidad, ang epekto niya ay doble, triple. Dahil napakarami na nating naranasan ng mga lalaking pansamantala lang ang lalim, kaya kapag nakatagpo tayo ng isang tunay, ang kontrasto ay nakakamanghang maramdaman. Pero narito ang mas masakit na katotohanan. Ang mga lalaking may mga sikreto na ito, ang mga lalaking hindi kayang bitawan ng babae. Karamihan sa kanila ay hindi consciously itinayo ang mga katangiang ito para makuha ang atensyon ng babae. Hindi nila ginawa ito bilang estratehiya para sa relasyon. Ginawa nila ito para sa kanilang sarili. Ginawa nila ito dahil naniniwala sila na ang isang tao ay may responsibilidad sa kanyang sariling pagkatao, na ang pag-unlad, ang karunungan, ang integridad ay hindi mga tool para makakuha ng kasintahan, kundi mga obligasyon ng isang taong nagnanais na mabuhay ng may kahulugan. At yun mismo, ang katotohanan ginawa nila ito para sa kanilang sarili at hindi para sa iyo. Ang eksaktong dahilan kung bakit ka naaakit sa kanila ng napakalalim. Nakikita ng puso ang pagkakaiba ng isang taong tunay at isang taong nagpapanggap. Hindi laging sa una. Hindi laging sa unang linggo o unang buwan. Pero sa paglipas ng panahon, laging lumalabas ang katotohanan. At kapag nakita ng puso ang isang taong tunay, isang taong hindi nagbabago ng kulay depende sa sitwasyon, isang taong may malalim na ugat na hindi mabubunot ng anumang hangin, ang puso ay humahawak. Mahigpit. At madalas, kahit na nawala na ang relasyon, hawak pa rin nito ang alaala. Maraming lalaki ang nagtatanong, paano ko mahahawakan ang isang babae? Mali ang tanong. Ang tamang tanong ay, paano ko gagawing kapani-paniwala ang aking sarili, hindi sa babae, kundi sa aking sariling mga mata? Dahil kapag tama ang sagot sa pangalawang tanong, ang unang tanong ay sumasagot ng sarili nito, handa ka na bang marinig ang tatlong sikreto? Unang sikreto. Ang lalaking may mundo ng kanyang sarili. Isang gabi, habang nakaupo si Marcus Aurelius sa kanyang tolda sa gitna ng digmaan, sumulat siya ng mga salitang ito sa kanyang personal na talaarawan. Mga salitang hindi niya inakala na mababasa ng sinuman, huwag nang mag-aksaya ng panahon sa pag-aargumento kung ano ang dapat na maging katangian ng isang mabuting tao. Maging iyon, simple ang salita, malalim ang kahulugan. Ang unang sikreto ng lalaking hindi kayang bitawan ng babae ay ito. Mayroon siyang mundo ng kanyang sarili. Hindi siya umiikot sa mundo ng ibang tao. May sarili siyang direksyon. May sarili siyang mga pangarap.
May sarili siyang mga interes na hinahangad niya ng may tunay na pagmamahal, hindi para mapahanga ang iba, kundi dahil tunay na nagpapasaya ang mga ito sa kanya. At iruwayin mo isa sa pinakabihirang bagay sa mundong ito ngayon. Isipin mo ang karamihan sa mga lalaking nakilala mo. Ilan sa kanila ang tunay na may malinaw na direksyon sa buhay? Hindi lang trabaho, hindi lang pera, kundi isang malalim na pag-unawa sa kung sino sila at saan sila patungo. Ilan sa kanila ang may mga hinahabol na mas malalim kaysa sa approval ng iba. Maraming lalaki ngayon ang nabubuhay sa gilid ng mundo ng ibang tao. Ang kanilang kasiyahan ay nakasalalay sa kung gaano sila kamahal ng kanilang kasintahan. Ang kanilang mood ay nakasalalay sa kung gaano sila ka-replyan ng pinahahangaan nila. Ang kanilang direksyon sa buhay ay nakasalalay sa kung ano ang inaasahan ng kanilang pamilya, ng kanilang barkada, ng lipunan. Hindi sila nabubuhay sa kanilang sariling mundo. Sila ay bisita sa mundo ng iba at nararamdaman ito ng babae. Nararamdaman niya ito hindi sa mga sinasabi ng lalaki kundi sa mga ginagawa niya. Sa kung paano siya nagre-react kapag tinanggihan. Sa kung paano nagbabago ang kanyang mood depende sa kung may mensahe o wala. Sa kung paano niya inuuna ang kasiyahan ng babae kaysa sa kanyang sariling mga pangarap. Huwag mong unawain ito ng mali. Hindi sinasabi nito na maging makasarili. Hindi sinasabi nito na huwag mag-alaga o huwag mag-invest sa relasyon. Ang sinasabi nito ay ito. Ang isang lalaki na may malinaw na mundo ng kanyang sarili ay mas mapagkakatiwalaan, mas kapanapanabik, at mas kapanipaniwala kaysa sa lalaking ang buong pagkakakilanlan ay nakasalalay sa relasyon. Isipin si Epictetus, ang Pitrao, isang pilosopong naging alipin. Sa kabila ng kanyang kalagayan, na literal na wala siyang kontrol sa kanyang pisikal na katayuan, naitatag niya ang isang bagay na hindi maaaring magnakaw ng sinuman, ang kanyang mundo ng loob, ang kanyang mundo ng mga prinsipyo ng pag-iisip ng karunungan. At iyan ang naging pinakanakapangyarihang bagay sa kanya, hindi ang kanyang kalayaan, kundi ang kanyang mundo sa loob. Ang lalaking may mundo ng kanyang sarili ay hindi desperate. Hindi siya umaasa sa iyo para kumpleto ang kanyang sarili. Hindi siya naghahanap ng validation sa bawat mensahe mo. Sa bawat pagkakataon na pumunta kayo, kumpleto na siya at inaanyayahan kanya na makibahagi sa kanyang mundo, hindi mag-rescue sa kanya mula sa kawalan nito. At ito, kaibigan, ay napakaraming kahulugan sa puso ng isang babae dahil karamihan sa ating buhay ay ginagamit natin ang ating enerhiya sa pag-manage ng mga taong nangangailangan ng ating patuloy na presensya para maramdaman ang kanilang halaga. At minsan, pagod na tayo. Minsan, gusto lang nating may isang taong hindi kailangan nating i-reassure ng paulit-ulit. Isang taong matatag sa kanyang sarili at ang ating presensya ay dagdag sa kanyang kasiyahan, hindi kondisyon nito. Paano nangangalaga ang lalaking may mundo ng kanyang sarili? Una, mayroon siyang mga layunin na mas malaki kaysa sa relasyon. Hindi ibig sabihin nito na hindi siya nagmamahal. Ibig sabihin nito na ang kanyang pagmamahal ay hindi ang buong pundasyon ng kanyang pagkakakilanlan. Mayroon siyang trabaho na pinagbubuhusan niya ng puso. Mayroon siyang mga pangarap na aktibo niyang hinahangad. Mayroon siyang mga prinsipyo na pinamumuhayan niya kahit walang nanonood. Pangalawa, ang kanyang mood ay hindi fully dependent sa kung paano siya tratuhin ng ibang tao. Kapag nasaktan siya, nakakaramdam siya ng sakit. Totoo yan. Normal yan. Tao siya. Pero hindi siya nasisira. Hindi siya bumabagsak. Napoproseso niya ang sakit, natututo siya mula rito, at nagpapatuloy siya sa direksyon na pinili niya para sa kanyang sarili. Pangatlo, may mga bagay siyang hinahangad na wala kang kinalaman. Mga hilig, mga interes, mga pagbabago sa sarili na personal ang motibo, hindi para ipagmalaki sa iyo, kundi dahil tunay na gusto niya ang pag-unlad para sa kanyang sariling kaluluwa. At kapag nakikita ng babae ang lahat ng ito, nangyayari ang isang bagay na hindi laging nauunawaan ng kaisipan pero nararamdaman ng puso. Nagiging hamon ka. Hindi sa masamang paraan, kundi sa paraan na ikaw ay isang destinasyon na nararapat puntahan, hindi isang default na pagpipilian. Kailangan mong patunayan ang iyong sarili para makiisa sa kanyang mundo. At yan ay isang napakakapangyarihang pakiramdam, sinabi ni Seneca sa isa sa kanyang mga liham. Ang isang taong hindi marunong mamuhay ng mag-isa ay hindi dapat asahan na maayos ang kanyang pamumuhay kasama ang iba.
Ang lalaking may mundo ng kanyang sarili ay alam kung paano mamuhay ng mag-isa. At hindi ito kalungkutan. Ito ay kalayaan. At ang kalayaan na iyon, kapag pinili mong ibahagi sa iba, ay nagiging isang regalo, hindi isang obligasyon. Ikalawang sikreto, ang lalaking hindi natatakot sa katotohanan. Isang bagay na hinahanap ng lahat ng tao sa mundong ito, lalaki man o babae, bata man o matanda, ay simpleng ito. Isang taong maaari mong pagkatiwalaan. Hindi lang pagkatiwalaan sa paraan na hindi siya magtataksil, hindi siya magsisinungaling tungkol sa malalaking bagay. Mas malalim kaysa doon. Isang taong maaari kang maging tunay, kung saan hindi mo kailangang mag-filter ng lahat ng sasabihin mo, kung saan maaari kang magkamali at hindi ka tatakasan, kung saan ang pagpapakita ng iyong kahinaan ay hindi magbubukas ng pinto para saktan ka. Ang ikalawang sikreto ng lalaking hindi kayang bitawan ng babae ay ito, hindi siya natatakot sa katotohanan. At ito ay may dalawang mukha. Ang unang mukha, hindi siya natatakot sa kanyang sariling katotohanan. Hindi siya nagtatago ng mga insecurities sa ilalim ng maraming layer ng pagmamalaki at pagpapanggap. Hindi siya nagpapanggap na wala siyang mga pagkukulang. Kilala niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga lakas at ang kanyang mga kahinaan. At tinatanggap niya ang parehong ito ng walang pagdamay sa sarili at ng walang labis na pagmamalaki. Ito ang tinatawag ng mga Stoic na self-knowledge. At para sa kanila ito ang pundasyon ng lahat ng karunungan. Sa meditations ni Marcus Aurelius, paulit-ulit siyang bumabalik sa isang tema, ang pag-alam sa sariling mga limitasyon. Hindi siya nagsulat ng mga salitang iyon para mapahanga ang iba. Isinulat niya ang mga ito para sa kanyang sarili, sa mga sandaling nag-aalangan siya, sa mga sandaling natatakot siya, sa mga sandaling hindi siya sigurado sa kanyang sarili. At sa pag-amin ng mga kahinaang iyon sa papel, nagiging mas matatag siya. Ang lalaking hindi natatakot sa kanyang sariling katotohanan ay may isang kapangyarihang hindi mayroon ng marami. Maaari siyang maging honest, totoo, tunay. At ito ay napakaraming kahulugan sa isang mundo kung saan ang karamihan ay nagtatago ng kanilang tunay na sarili sa likod ng mga fasad. Kapag sinabi ng ganitong lalaki na mahal ka niya, naniniwala ka. Dahil kilala mo na hindi siya nagpapanggap. Kapag sinabi niyang nasasaktan siya, nararamdaman mo ang bigat ng salita dahil alam mong hirap siyang sabihin iyon at ang pagsasabi niya nito ay isang pagpapakita ng tiwala sa iyo, hindi kahinaan. Kapag sinabi niyang hindi siya sigurado sa isang bagay, mas nagtitiwala ka sa kanya dahil alam mong kapag sigurado siya, totoong sigurado siya. Ang ikalawang mukha, hindi siya natatakot sa katotohanan ng sitwasyon, hindi siya nagpapanggap na ang mga problema ay hindi umiiral. Hindi siya umiiwas sa mahihirap na pag-uusap. Hindi siya nagmamasid mula sa malayo sa mga bagay na kailangang harapin. Isipin mo ang karamihan sa mga breakup na naranasan mo o narinig mo. Ilan sa mga iyon ay nauwi sa masakit na pagtatapos dahil ang isang tao, o pareho, ay hindi kayang harapin ang isang mahirap na katotohanan? Nagtiis ng masyadong matagal ang isa dahil ayaw ng sakta ng isa? Nagsinabing okay lang ang isa kahit hindi okay? Nanatiling tahimik ang isa tungkol sa isang bagay na matagal na nilang nararamdaman? Ang lalaking hindi natatakot sa katotohanan ay hindi ganoon. Kapag may problema, kausapin niya ito. Hindi agresibo, hindi mapanakot, pero diretsahin. Kapag hindi siya masaya sa isang bagay, sasabihin niya ito, may respeto, may pag-iingat, pero malinaw. Kapag kailangang magdesisyon tungkol sa relasyon, haharapin niya ang desisyon. Hindi ito iiwasan hanggang sa masyadong huli. At ito ay napakahalaga para sa babae, kahit hindi niya palaging nararamdaman ito sa una. Dahil ang karamihan sa mga babae ay nasanay na sa mga lalaking hindi marunong mag-communicate ng totoo. Mga lalaking nagsasabi ng okay lang kahit hindi okay. Mga lalaking nagtatago ng mga nararamdaman sa ilalim ng tahimik na pag-aayos o pagiging malayo. Mga lalaking biglang nagpapalit ng isip o nagbabago ng ugali ng hindi nagpapaliwanag. Kapag dumating ang isang lalaking kayang harapin ang katotohanan, kayang sabihin ang mahirap na sabihin, kayang marinig ang mahirap na marinig, kayang maging tunay kahit masakit ang pagiging totoo, ang babae ay nakakaramdam ng isang bagay na madalas ay hindi niya maibigay ng pangalan sa una. Ligtas. Hindi safety sa paraan ng walang problema,
kundi safety sa paraan ng kahit may problema, hindi tayo mag-iimbak nito hanggang sa sumabog. Kahit masakit ang katotohanan, haharapin natin ito ng magkasama. Kahit mahirap ang usapan, maaari nating kausapin ito ng walang takot na masisira ang lahat. Yan ang uri ng lalaki na kapag nawala sa buhay mo, malaki ang puwang na naiwan niya dahil naalala mo ang pakiramdam ng pagiging ligtas sa katotohanan at mahirap hanapin ang ganong pakiramdam sa iba. Tinuruan tayo ng mga Stoic ng isang prinsipyong tinatawag nilang amor fati, pagmamahal sa kapalaran. Ngunit bago mo mahalin ang iyong kapalaran, kailangan mo munang harapin ito ng walang tago, ng walang pagdadahilan, ng walang pagtatago sa likod ng mga kwento na pinapalago mo para hindi ka nito masaktan. Ang lalaking may ganitong lakas ay bihira. At ang bihirang bagay kapag naranasan mo ay hindi madaling kalimutan. Ikatlong sikreto. Ang lalaking may malalim na pundasyon ng dignidad. Dumating na tayo sa pinakamahalaga at sa pinakamalim sa tatlong sikreto. Para maunawaan ito, kailangan nating magsimula sa isang kwento. Mayroong isang lalaki sa kasaysayan ng Stoicism na ang buhay ay isa sa pinakakahangahangang testimonya ng prinsipyong ito. Si Zeno ng Citium, ang nagtatag ng Stoic philosophy, ay isang mangangalakal na nawalan ng lahat ng kanyang kayamanan nang lumubog ang kanyang barko. Sa isip ng karamihan, iyon ay isang katastropiko, ang katapusan ng isang buhay na dati ay puno ng kasaganaan. Para kay Zeno, ito ang simula. Naglakad siya patungo sa Athens na walang kayamanan, walang status, walang social capital. Pumunta siya sa isang tindahan ng libro, nabasa niya ang mga salita ni Socrates, at naghanap siya ng taong ganap na mabuhay sa mga prinsipyong iyon. At mula sa pagkawala niya ng lahat, nagsimula ang isang pilosopiyang nagbago ng mundo. Ang tanong ay, ano ang nagpahintulot kay Zeno na gawin ito? Ano ang nagtago sa kanya mula sa pagkawasak nang nawala ang lahat? Ang sagot ay dignidad. Hindi ang uri ng dignidad na nakasalalay sa kayamanan o status o kung paano ka tinitingnan ng iba, kundi ang malalim na uri ng dignidad, ang pag-alam na ang iyong halaga bilang tao ay hindi kayang tanggalin ng anumang panlabas na pangyayari. Iyan ang ikatlong sikreto. Ang lalaking hindi kayang bitawan ng babae ay may malalim na pundasyon ng dignidad na hindi nakasalalay sa approval ng iba. Kabilang na ang babae na mahal niya. Hindi ito kayabangan, hindi ito pagmamalaki, at hindi ito ang tinatawag na playing hard to get o mga games na ginagawa ng mga taong gustong lumabas na sila ay mahirap abutin. Ito ay mas malalim at mas totoo kaysa sa lahat ng iyon. Ang lalaking may dignidad na ito ay alam, sa pinakamalalim na antas ng kanyang pagkatao, na ang kanyang halaga bilang tao ay hindi kayang patunayan ng sinumang babae at hindi rin ito kayang sirain ng sinumang babae. Ang kanyang halaga ay hindi kayang ibigay ng relasyon at hindi rin ito kayang bawiin ng pagtanggi. At dahil alam niya ito, kumikilos siya ng naiiba, hindi siya nagmamakaawa. Kapag humingi siya ng iyong panahon, hinihingi niya ito bilang isang tao na karapat-dapat sa iyong panahon. Hindi bilang isang tao na desperadong kailangang patunayan ang kanyang sarili. Kapag inihahandog niya ang kanyang pagmamahal, inihahandog niya ito bilang isang regalo, hindi bilang isang palakol na nakabitin sa iyong ulo. Kapag tinanggihan siya, nakakaramdam siya ng sakit dahil tao siya, pero hindi siya nasisira. Dahil ang kanyang dignidad ay hindi nakasalalay sa iyong pagtanggap. Isipin ang kaibahan ng dalawang uri ng pagmamahal. Ang una ay pagmamahal na nagmumula sa lugar ng takot. Takot na maiwanan, takot na hindi sapat, takot na makita ang totoong sarili at matanggihan. Ang uri ng pagmamahal na nagbibitiw ng malaking bahagi ng sarili para lang manatili ang isang tao sa tabi mo. Ang uri ng pagmamahal na sinasabayan ng patuloy na pangangailangan ng reassurance, mahal mo pa ba ako? Sigurado ka ba? Hindi ba ikaw ay napupunta sa iba? Ang pangalawa ay pagmamahal na nagmumula sa lugar ng kasaganaan. Sa lugar ng may sapat akong maibigay dahil may sapat na ako para sa aking sarili. Ang uri ng pagmamahal na pipiliin ka, hindi dahil wala siyang ibang pagpipilian, hindi dahil takot siyang mag-isa, kundi dahil piliin ka niya kapag mayroon siyang lahat ng kalayaang hindi ka piliin. Kapag alam mong pinili ka ng isang tao mula sa kalayaan, mula sa isang lugar kung saan sana'y mabubuhay siyang maayos nang wala ka, pero pinili ka pa rin. Ibang uri ang pakiramdam ng pagmamahal na iyon. Mas malalim, mas totoo, mas kapanipaniwala. At ito ang paraan ng lalaking may dignidad.
Pero may isa pang aspeto ng dignidad na ito na kailangan nating pag-usapan. At ito ang aspeto na madalas ay hindi naiintindihan ng tama. Ang lalaking may dignidad ay hindi nagpapahintulot na tratuhin siya ng hindi naaangkop, kahit na ang nagtatrato sa kanya ay ang taong mahal niya. Ito ay hindi kabagsikan. Hindi ito pagiging cold or distant o hindi mapalapit. Ito ay isang malinaw na pag-unawa sa kung ano ang nararapat at kung ano ang hindi. At ang pagpapatupad ng mga hangganan na iyon ay hindi ginagawa niya ng may galit o paghihiganti. Ginagawa niya ito ng may katahimikan, ng may kalinawan, ng may respeto sa sarili at sa kabilang partido. Kapag may tao, kahit ang taong mahal mo, na lumampas sa mga hangganan na iyon, ang lalaking may dignidad ay hindi nagtatago, hindi nagpapagalit, hindi bumabalik ng 4 na beses na mas malupit. Sinasabi niya ito, minsan nang malinaw, at kung hindi ito marinig, handa siyang lumakad, hindi bilang kaparusahan, kundi bilang pagpapahalaga sa kanyang sariling kaluluwa. Sinabi ni Epictetus, huwag hilingin na ang mga bagay ay mangyari sa paraang gusto mo. Sa halip na isin na tanggapin ang mga bagay na nangyayari at matatagpuan mo ang kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi kayang makamit ng isang tao na patuloy na nagpapahintulot sa pagkawasak ng kanyang sariling dignidad. Ang tunay na stoic acceptance ay hindi pasibidad. Ito ay aktibong pagpili ng kung anong lugar ang bibigyan mo ng espasyo sa iyong buhay at kung anong bagay ang handa kang bitawan para mapanatili ang iyong integridad. At alam ng babae ang lahat ng ito, kahit hindi niya ito laging nauunawaan sa antas ng kaisipan. Nararamdaman niya ito sa bawat interaksyon. Nararamdaman niya ang pagkakaiba ng lalaking may pundasyon at ng lalaking walang pundasyon. Nararamdaman niya ang pagkakaiba ng pagmamahal na nagmumula sa dignidad at ng pagmamahal na nagmumula sa desperasyon. At ang pagmamahal na nagmumula sa dignidad, kahit mas mahirap tanggapin, kahit mas challenging, kahit hindi palagi ay nagbibigay ng instant gratification ng palaging pagiging oo, ang pagmamahal na iyon ang gumagawa ng malalim na marka sa puso ng isang tao. Hindi ito kayang burahin agad-agad. Ngayon, kailangan nating makita kung paano nagtatrabaho ang 3 sikreto na ito ng magkasama. Dahil hindi sila hiwalay na mga katangian. Sila ay magkakaugnay, nagpapatibay ng isa't isa, nagtatayo ng isang uri ng pagkatao na mahirap hanapin at mas mahirap kalimutan. Ang lalaking may mundo ng kanyang sarili na hindi natatakot sa katotohanan at may malalim na pundasyon ng dignidad. Ang lalaking iyon ay may isa pang katangian na natural na lumalabas mula sa 3 ito. Siya ay hindi predictable sa mababaw na paraan, pero lubhang predictable sa malalim na paraan. Hindi predictable sa mababaw na paraan ibig sabihin, hindi mo alam kung ano ang susunod niyang sabihin, kung saan siya magdadala ng usapan, kung paano niya haharapin ang isang sitwasyon. May sarili siyang pananaw na hindi palaging sumusunod sa kung ano ang inaasahan ng lahat. Pero lubhang predictable sa malalim na paraan ibig sabihin, alam mo kung paano siya kikilos kapag may dumating na hamon. Alam mo ang kanyang mga prinsipyo. Alam mo na kapag nangako siya, tutuparin niya. Alam mo na kapag sinabi niyang nasa tabi niya ka, nandoon siya. Alam mo na ang kanyang pagmamahal ay hindi contingent sa kung gaano ka perfect o kung gaano ka maganda o kung gaano ka perpektong partner. Ang pinagsamang mababaw na unpredictability at malalim na predictability, iyan ang isa sa pinakanakakaengganyo at pinakamapagkakatiwalaang kombinasyon na maaaring maranasan ng isang tao sa isang relasyon. Isipin mo ito. Gusto nating maranasan ng excitement ng pagtuklas ang pakiramdam na hindi pa natin lubos na naiintindihan ng isang tao na may patayong matutuklas, na hindi pa natin napagod ang kanilang kalaliman. Pero kasabay nito gusto rin nating maramdaman ang seguridad. Ang pakiramdam na hindi tayo biglang bibitiwan, na ang mga prinsipyo ng taong ito ay matatag, na ang kanyang pagpapahalaga sa atin ay hindi nagbabago depende sa araw. Ang karamihan sa mga lalaki ay nagkukuha ng isa sa dalawa. Ilang nagbibigay ng excitement ng walang seguridad, exciting sa simula, nakakapagod sa katapusan. Ilang nagbibigay ng seguridad ng walang excitement, ligtas pero parang pader, hindi kumikibo, hindi gumagawa ng koneksyon sa antas na gusto ng puso. Ang lalaking may 3 sikreto na ito ay nagbibigay ng pareho, hindi sa pamamagitan ng estratehiya o pagkalkula, kundi dahil siya mismo ay isang tao na may malalim na ugat at patuloy na lumalago. At kapag naranasan mo ang ganong uri ng lalaki,
Kahit minsan lang, kahit maigsi lang. Hindi mo siya basta-basta malilimutan. Bago ko tapusin ang video na ito, may isang bagay na nais kong sabihin ng malinaw. Ang 3 sikreto na ito, ang pagkakaroon ng sariling mundo, ang katapangan sa katotohanan, at ang pundasyon ng dignidad, hindi ito mga tricks. Hindi ito mga teknik na maaaring gamitin para manipulahin ang isang babae na mahalin ka o manatili sa iyo. Ang sinasabi ng pilosopiyang Stoic, at ito ang pinakamahalaga sa lahat ng sinabi natin ngayon, ay ang tunay na layunin ng lahat ng ito ay hindi ang makuha ang pagmamahal ng iba. Ang tunay na layunin ay maging isang taong karapat-dapat sa pagmamahal na nais mong matanggap. Maging isang taong ikaw mismo ay igagalang at ibibigay ng halaga sa iyong sarili. Sinabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamabisang paraan para magbayad ng utang mo sa iba ay ang maging mabuting tao. Hindi appear to be good, maging mabuting tao. Ang pagkakaibang iyon, ang pagitan ng pagpapanggap at pagiging tunay, iyan ang buong punto ng lahat ng ito. Dahil ang mga babae ay hindi naakit sa pagpapanggap ng mga katangian na ito. Naakit sila sa aktwal na pagkakaroon ng mga ito. At ang aktwal na pagkakaroon ay hindi nangyayari sa isang araw o isang buwan. Ito ay isang patuloy na pagtutungo, isang patuloy na pagpili, isang patuloy na pagbabalik sa mga prinsipyong naniniwala ka na totoo. Ito ay mahirap. Mas mahirap kaysa sa anumang pick-up line o technique na maaaring matuto sa internet. Pero ito rin ang dahilan kung bakit bihira ang mga lalaking tunay na nagtagumpay sa ganitong antas. At ito rin ang dahilan kung bakit kapag natagpuan mo ang isang lalaking ganito, hindi mo siya madaling malimutan. Kung mayroon kang nakinig sa lahat ng ito at nararamdamang may resonance, kung may bahagi sa iyo na nagsasabi na oo, ito ang uri ng pagkatao na nais kong maitayo, nais kong ibahagi sa iyo ang isang simpleng pagsisimula, hindi ka kailangang baguhin ang lahat ng bagay bukas. Hindi kailangang maging isang ganap na stoic pilosopo sa isang araw. Ang tanong na itanong mo sa iyong sarili ngayon, isang tanong lang, ay ito. Kung tinanggal natin ang lahat ng tao sa iyong buhay ngayon, ang mga kaibigan, ang pamilya, ang kasintahan o ang taong hinahangad mo, at naiwan ka lang sa iyong sarili, may nagagawa ka ba na nagpapasaya sa iyo? May mundo ka bang tunay na iyong sarili? Kung palaguin mo ito, palalimin, bigyan ng mas maraming oras at enerhiya. Kung hindi, simulan mo ngayon. Kahit maliit, kahit isang bagay lang. Isang libro na nais mong basahin, isang kasanayan na nais mong paunlarin, isang prinsipyo na nais mong pamuhayan ng mas totoo. Dahil ang lahat ng 3 sikreto na tinalakay natin ngayon ay nagsisimula sa iisang lugar. Ang desisyong maging isang taong karapat-dapat sa iyong sariling paggalang. At mula sa pundasyon na iyon, lahat ng iba ay susunod. Kung nakapag-isip ka ngayon dahil sa video na ito, huwag mo itong panatilihin sa iyong sarili. Ibahagi mo ito sa isang kaibigan na sa tingin mo ay kailangan ng ganitong pananaw. Dahil ang karunungan na ito ay mas mahalaga kapag ibinabahagi. I-subscribe din kung nais mong patuloy na makita ang ganitong uri ng content. Ang Stoic philosophy na ginawa nating mas madaling maunawaan at mas direktang nauugnay sa ating buhay ngayon. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat sa panonood.